Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video ay ang arrival and departure rules ng e-travel registration sa mga Pinoy. Ilang beses ba talagang magrehistro sa e-travel kung ikaw ay babiyahe bilang isang Filipino citizen? Included na dito yung mga green card holder, mga resident, permanent resident, at mga dual citizens. Alamin natin. Details coming right. So may mga kababayan tayong nalilito kung ilang beses ba talaga dapat magrehistro sa e-travel. So linawin po natin sa videong ito. Isa-isahin natin kung ikaw ay pauwi pa lang ng Pilipinas, ano yung gagawin mo sa e-travel. Kung ikaw naman ay paalis na kasi tapos na ang iyong bakasyon, ano yung gagawin mo. So, ito po ang mga rules. Kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas bilang isang Filipino citizen, so Filipino citizen includes dual citizen, yung mga resident, mga permanent resident, yung mga green card holder, pati yung mga kababayan nating OFW, ating isali dito. So, kung kayo man ay under sa kategoryang ito, required pa rin, actually mandatory ang pagrehistro sa e-travel. Ang dami nating reklamong nare-receive na ba't hindi na lang tanggalin yung e-travel kasi pahirap sa mga Pinoy yan. I get it, naiintindihan ko yung frustration ninyo kasi siguro may mga ilan-ilan tayong mga kababayan na nakaranas ng confusion talaga sa e-travel dati. Pero ngayon naman ang e-travel kabayan is nagbago na. Mas pinaiksi, mas pinadali yung pagrehistro. So bilang isang Pinoy, kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas, mandatory ang rehistro sa e-travel. 3 days po yon, 3 araw. Meron kang 3 araw para magrehistro. So magrehistro na kung saan man kayo manggaling, magrehistro na 3 araw. Kapag nag-generate ang QR code, pwede nyo tong i-print or pwede nyo tong i-screenshot at i-save sa inyong mga telepono. Depende po sa inyo kung ano po yung gagamitin niyo. Pero yung dalawang prosesong yun, tinatanggap po yun. Huwag kayong magtaka kung during check-in, hindi na chine-check ng mga airline staff yung QR code ninyo sa e-travel. Kasi kabayan, kapag na-scan na nila yung mga pasaporte ninyo, nakikita na nila sa kanilang mga system na nakapagrehistro ka na. Mr. Chair, actually hindi mo na kinakailangang ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangang isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po. So, huwag ka mag-alala doon or huwag ka magtaka. Pero may mga iilan-ilan talaga, yung random checking ba, na magtatanong talaga kung may e-travel QR code kayo. Yung gusto talaga nilang makita yung physical na QR code ng e-travel. So, dapat paghandaan mo yun, kabayan. So, sa lahat po ito ng biyaherong Pinoy na uuwi na Pilipinas, magrehistro sa e-travel. Kasi wala na po yung papel, tinanggal na nila yung papel at ito yung e-travel yung pinalit nila. Kasi dati, 'di ba, kapag pauwi tayo ng Pilipinas, yung mga airline staff, nagde-distribute ng mga forms sa aeroplano, fill upan natin bago tayo lalapag sa airport at yun yung ibibigay natin, yung arrival card sa immigration. Ngayon, wala na po yun, kabayan. Lahat high-tech na. Nag-digitalize na sila, kaya nabuo ang e-travel. Kaya mag-register sa e-travel. Ngayon, tapos na ang bakasyon, back to work na. Kailangan mo bang magrehistro ulit sa e-travel? Yes, kailangan pa rin. Kasi dati, kung paalis ka ng Pilipinas, yung fini-fill out mo naman is yung departure card. Yung departure card noon na paper-based, winala na rin nila yon. At eto na rin yung e-travel. So, magrehistro pa rin sa e-travel, 3 days bago ang alis sa Pilipinas. Pero, para lang ito sa mga Philippine passport holder. So, sa mga kabayan nating OFW, mga Philippine passport holder kayo, magrehistro, alis ng Pilipinas. Sa mga green card holder or mga resident na isang particular na bansa, Philippine passport holder pa rin kayo, magrehistro. Sa mga dual citizen, meron tayong mga kabayang dual citizen na dalawa yung pasaporte. Meron silang foreign passport, meron silang Philippine passport.
Kung meron kayong Philippine passport, magrehistro as a dual citizen. At kung wala namang Philippine passport at yung ginagamit nyo lang is yung dual citizenship documents ninyo, wag na pong magrehistro. Kasi ang e-travel, hindi siya required sa mga foreign passport. So sana malinaw po tayo doon, lalong-lalo na sa ating mga dual citizens na kababayan. So yes, kabayan, kung ikaw ay Philippine passport holder, which is majority sa kategoryang ito, magrehistro sa e-travel bago umuwi ng Pilipinas at magrehistro pa rin sa e-travel bago umalis ng Pilipinas. So tandaan lang po natin kabayan, ang e-travel is 100% free. May nilive akong link sa description box ng video ito. Yun po ang gamitin ninyo, etravel.gov.ph para hindi kayo ma-scam. Naglipa na po ang mga scammer online na nag-offer ng e-travel QR code at magbabayad kayo. Huwag po kayong magpaloko doon kasi ang e-travel is 100% free. So sana malinaw na tayo doon sa kalituhan sa e-travel. At isa pa, kung kayo man ay pauwi ng Pilipinas at siguro pangatlong beses nyo na to or pang-apat at nakapagrehistro na kayo sa e-travel noon, pwede nyong i-update yung bagong travel details ninyo gamit yung dati nyong e-travel reference number. Kung available pa yung e-travel reference number, meron tayong video, meron tayong tutorial niyan kung paano gawin. Please feel free to check the channel para mag-guide kayo kasi shortcut na yun eh. Hindi nyo na kailangan gawin yung step 1 to step 6 kapag naitago nyo pa yung mga reference number ninyo. Pero naman kung first time nyong umuwi ng Pilipinas, magrehistro talaga kayo. Yung step 1 to step 6. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi na komplikado ang pagrehistro sa e-travel. Hindi kagaya noon. Sobrang bilis na lang po talaga. So, tandaan, magrehistro. In kaso hindi kayo napagrehistro kasi nakalimutan nyo or sa sobrang pagmamadali, pag na-check po yan ng mga airline staff na wala kayong rehistro sa e-travel, paalisin kayo sa linya para magrehistro kayo bago kayo ulit iproseso para sa inyong flight. So, kung ayaw nyo pong mahassle at mapaalis sa linya kasi hindi kayo nagrehistro ng e-travel kasi hindi nyo naman alam, magrehistro na po. Mag-check sa ating mga latest travel update videos kasi nag-a-upload po tayo palagi para inform ang ating mga kababayang umuwi ng Pilipinas at umaalis ng Pilipinas. So ito po ang ating latest travel updates. Kabayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo akong i-message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. At ipagpaumanhin ninyo kung hindi ako nakaka-reply agad-agad sa sobrang dami ng ating nare-receive na message. Pero gagawan po natin ng paraan yan para masagutan ko po kayong lahat. Muli kabayan, maraming salamat. Mag-ingat po kayo sa biyahe at naway ang inyong pag-uwi sa Pilipinas ay maging smooth at hassle-free. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.